So, tatanggalin ko tong mga dahon ng sweet potato kung pwede pa para naman mapakinabangan. Please. Hindi na lang natin isali tong mga ano kasi medyo matigas na siya eh. Nag-gloves lang ako kasi nag-ano siya, stain. Hirap pang tanggalin. So kahit naman ganitong dahon, pag okay siya, walang problema. Kainin natin. Kasi mabitamin na tong dahon na to. Nabasa ko to sa ano eh, sa Google ba? Google. Na okay pa naman siyang kainin kahit hindi na siya yung nasa dulo. Kaya kainin natin pag ano, para mapakinabangan ba? Pag okay pa yung dahon, walang ano, walang diferensya, okay lang yan. So kahapon nag-harvest ako ng mga mustard greens. Ginawa ko siyang ano, ferment ko muna. So bago ko siya i-dry. So ipakita ko sa inyo kung paano ko ano. Pero hindi ko kasi nabidyohan dahil busy ko kahapon. Pero naka-ferment na siya ngayon. Binalik ko lang kung anong yung makalumang fermentation ba. Makaluma talaga no. Tapos pagkatapos siguro mga 1 week ko siyang ferment, tapos kukunin siya, tapos saka ko i-dry. So ipapakita ko rin sa inyo kung paano. So, yung mga makalumang way ng preservation ng food, yung mga vegetable yan, ginawa ko. Para naman may matutunan tayo sa buhay. Char! Talaga no. So, tingnan to. Maganda pa to, oh. Kasi kinabiran kasi to namin eh. Ang daming bags dito. Naka-cover po to kaya hindi siya yung na-damage masyado sa lamig. Kasi talagang minahal to ng asawa ko kasi gusto nga niyang makarami kami ng sweet potato. Sa tuwing mag-harvest ako ng young leaves nito, nagagalit sa akin kasi paano daw kami magkaroon ng sweet potato. Siyempre, sumunod ka na lang kasi nakakapagod makipag-away eh. English ba? Okay ka na lang. Okay. Inaatake ako ng ano dito, mga bugs. Ano ba yun? So, yung ibang leaves na natamaan pa rin ng ano yung malapit siya sa plastic kasi malamig talaga nung isang gabi, wala, talagang naapektuhan siya ng nagkaroon siya ng ano, ito ganito siya oh, pag nalamigan na yung ano kamote, ganito na ang hitsura niya. So pero marami pa rin namang ano, okay pa naman siya. Piliin lang natin. So masinop ako sa pagkain dahil siyempre laki naman tayo sa probinsya. Hindi rin ako laki sa
yayamanin. So alam ko kung paano mag-ano ng mga ganito. Ewan ko lang sa iba. Pero ako kasi hindi ko naman nakakalimutan lahat ng mga kung anong natutunan ko eh. So kahit nandito na ako sa Canada, eh, ganito pa rin. Kasi mahirap na mabaguhin ang sarili pag hindi mo talaga nakasanayan eh. Ewan ko sa akin lang ha. Ayokong magpakasosyal dahil hindi rin naman bagay sa akin. Walang iya. Hindi talaga bagay. Pero may time naman na nagbibihis tayo pag mayroong kailangan talaga. Pero hindi talaga yung sosyalirang ano. Hindi ako pwedeng sa ganyan. Parang nakakahiya sa sarili ko. So itong dahon ng kamote guys, masustansya to. Huwag niyong ignorin tong mga kamote. Pinapry ko lang to eh. Pag medyo ganito na siya, hindi yung young pa. I-fry nyo lang. Masarap siya. Kahit wala kayong ulam, pwede na. Kung mayroon lang kaming kamutihan nung kaliitan ko eh. Mas okay pa yun. Wala kaming lupa, wala kaming bahay nung maliit ako. So, nakikitira lang. Kaya ni kamuti wala kami. So kayo dyan na may mga kamuti dyan, magpasalamat kayo. Magtanim kayo kung may lupa kayo para hindi naman hingi sa kapitbahay. Madali lang naman talaga magtanim eh. Para-paraan lang naman yan eh. Sa Pilipinas pa lang, mahilig na ako magtanim. Pero hindi naman ako yung matatawag na, ayaw ko namang tawagin yung farmers yung sarili ko kasi marami pa tayong kakaining bigas dyan ha. Although, mahilig ako magtanim pero siyempre tinitulungan rin ako ng asawa ko. Hindi ko naman kaya yun magbugwal ang lupa. Hindi ko kaya yun. Diyos ko. Yung mong magbugwal ng lupa eh. Ang liit-liit ko ba? So, yung asawa kong taga-bugwal, siyempre tutulong din ako pero hindi talaga maraming. Kasi di talaga kaya ng aking katawan. So, tingnan nyo, oh. Yan, na-damage yan ng ano, ha. Dami pa. Ay. So, nandito yung aking na anong leaves, oh. Yan. So, yan. Double purpose yan. Pag winter, pang slide to ng snow. Pag summer, lagayan ko ng mga gulay, oh, di ba? Para-paraan lang 'yan.
Wise to wise. So, yan lang muna guys. May ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero, tatapusin ko muna to. Mag-aabutan ako ng 1 taon. Okay, bye-bye.